Ang tanong, paano nga ba? Paano nga ba naging controversial si Vice President Sara Duterte? So, paano po ito nag-start? So, ating balikan. No? So, nag-start ang kanyang pagiging controversial nang pumutok ang balitang ginastos niya ang 125 million na pondo sa confidential funds sa loob lamang ng 11 days na noong Disyembre 2022, no? Ito ay nagpahayag ng pagkabigla sa mga mambabatas dahil ito ay nangangahulugan ng Office of the Vice President ay naglaan ng halos 11 million kada araw sa panahong iyon. Bukod dito, naghain ang Office of the Vice President para sa taong 2023 na 3 beses na mas mataas kaysa sa budget na ibinigay sa parehong opisina noong panahon ni Leni Robredo upang maipakita ang lawak ng mga pondo sa confidential. Ito'y katulad ng paggastos ng 1.4 million araw-araw. Isang napakahalaking halaga kumpara sa kinikita ng karaniwang pamilyang Pilipino. At ito nga po, no, may bagong issue ulit. Ito po yung more than 320 security personnel. At meron din pong sinabi si Poverty Secretary na hindi na pala siya attorney, si Larry Gadon, na gumagastos ang gobyerno po natin ng 500 million para lang po sa seguridad ni Vice President Sara Duterte. OMG! So paano ito naiba sa mga opisina ng gobyerno pagdating sa gastusin? Sa pagkakaiba ng opisina ng gobyerno pagdating sa gastusin, may mahalagang aspeto. Ano ba ang layunin? Ano ba ang mandato ng opisina ng Vice President Sara Duterte? Ang bawat opisina ay may iba't ibang layunin at mandato. Halimbawa, ang opisina ng Vice President Sara Duterte ay may tungkulin maging tagapalit ng Pangulo sakaling mabakansi sa posisyon. Kaya nga po tinawag niya na designated survivor nung tinanong po siya kung manonood po siya o pupunta po siya sa ikatlong sona ni Pangulong Marcos Jr. Samantalang ibang mga ahensya na may iba't ibang responsibilidad tulad ng Department of Education ay may pangunahing tungkulin sa education. So yung budget, ang mga opisina na may kanya-kanyang budget ay na-aproba ng Kongreso. Ang OBP, gaya na nabanggit sa nauna po natin kanina nabanggit ko na po kanina, ay gumastos ng malaking halaga para sa mga pondo para sa confidential. Ito ay hindi pareho sa mga ibang ahensya na may iba't ibang alokasyon para sa kanilang mga proyekto at programa. Isa pa dito ay yung pagiging transparent mo. How do you gonna spend the money o the funds na binigay ng gobyerno? At yun nga po, nakakapagtaka, 125 million na ubos lang sa 11 days. So lumalabas na 1.4 million ang ginagastos mo araw-araw. Paano ito nakakaapekto sa atin? No? Tayo po, ilan na ba tayong Pilipino? I think nasa more than 118 million na po tayong mga Pinoy. So, syempre, una po dyan naapektuhan yung pagtitiwala. Okay. So, bagamat mataas pa rin naman yung trust rating na natatanggap ni Vice President Sara Duterte sa mga survey like SWS, like
ano pa yun, Pulse Asia, yung trend po ngayon ng kanyang trust rating po ay pababa, no? Yes, pababa po yung trend ngayon. So, ang pagkakaroon ng mataas na gastusin sa confidential ay hindi malinaw kung paano ito ginagamit dahil maaaring mabawasan. Kaakibat ito yung pwedeng mabawasan. Pero ang nangyari po kasi ngayon sa mga rating, medyo mataas pa rin po si Inday Sara Duterte, no? Pero there is merong hindi ko maano kasi yung specific na survey kung saan po bumaba. Like po dito ngayon sa sa pinakahuling survey po ng SWS, no, bumaba po siya doon. So ang may pinakamataas na ratings ngayon, approval and satisfaction ratings ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay. So ano ba ang ginawa? Ano ba ginawa ng Kamara? Ano ba ang ginawa ng gobyerno natin dito sa 125 million na pondo? Ano ba, 'di ba nagkaroon nga po nagkaroon nga po ito ng pagdinig ang Kamara. Kaya po doon na po nagalit ang ating Vice President Sara Duterte. Paano ba? Tama ba? Doon na po nag-start yung parang away, no? Yung unity ni President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara ay gumaganon na. Okay? So, alam naman po natin na mahilig sumagot si Vice President Sara Duterte na hindi nag-iisip. So, sabi niya din, may lumabas din na issue na sabi niya, nung tinanong siya kung okay pa rin po ba ang unit team. Ang sabi niya, ang unit team daw ay para lang noong sa eleksyon. Pero tapos lang kasi daw ang eleksyon. So, di ba? So, yun po yung sabi niya. Bago pa naman kasi, pagkatapos po kasi mahalungkat yung paano siya gumastos ng 125 million in 11 days o lumalabas po na 1.4 million kada araw, ay pagkatapos po ng insidente na yon, lumabas na po ang kanyang tatay, si former President Rodrigo Roa Duterte, no? Si President former Roa Duterte, sinabi po na meron po tayong adik na presidente, di ba? So ang dami na pong lumabas, pati na po si Baste, ayan, lumabas na din. So nag-launch na din po sila ng mga staging rallies sa iba't ibang panig ng bansa, pero hindi naman po nagiging successful. Paano ko po nasabi na hindi nagiging successful? Kasi limitado lang po yung mga bilang ng mga attendees, no? So kung matatandaan din po natin, nagkaroon din po ng staging rally, yung tinatawag nila na maisog, quote-unquote, no? Dito sa Liwasang Bonifacio, kung saan nandoon pumunta si Vice President Sara Duterte. So doon po medyo nasaktan ng ating First Lady Lisa Marcos. Kung matatandaan po natin, no, nagkaroon po siya ng TV interview kay Tunying, kay Anthony Taberna, si First Lady Lisa Marcos, na saan ka ba nakakita na Vice President na sasabihin ang presidente mo ay bangag? 'Di ba? Even Lenny, sabi ni First Lady Lisa Marcos, even Lenny did not do that. Bad shot na sa akin, quote and quote. So, ayun, ang daming lumabas na issue, ang daming mga ginawa ng mga DDS para lang maipagtanggol si Vice President Sara Duterte kay First Lady Lisa Marcos. Oo nga naman, ikaw ba naman ay pupunta ka sa anti-government rally
na sinasabihan na bangag ang presidente mo, ikaw ay isa kang government official, nandun ka, sumusuporta ka sa mga ganon. Di ba? Pag ako din, sasabihin ko, ay, budget na din yan sa akin, di ba? Siyempre, alam niyo naman po, si First Lady Lisa Marcos, asawa po siya ng ating mahal na presidente. Alam naman na di ba? Sino ba ang hindi masasaktan na yung asawa mo tinatawag na bagag sa isa, tapos pupunta ka doon habang ikaw, ikaw po, si President Marcos po ay ipinagtatanggol po si Sara Duterte, di ba? So, andun, ang dami na pong lumabas until ito po, lumabas naman po. Ito yung pinakamatindi na ginawa ng mga anti-Marcos po, Nag-issue po sila yung deepfake video. Yun nga po, yung isang tao na nag-snort, sa isang video, sa isang maisog rally na nangyari po doon sa US. So, kinaumagahan, nag-viral siya bago po yung SONA ng ating mahal na Pangulo. So, kumbaga, nasapawan yung SONA ni Pangulong Marcos because of that video. Pero hindi po sila nagtagumpay, hindi po nagalit ang taong bayan. Kasi matalino na yung mga tao ngayon Matalino na po. So, ang dami nagsabi ng mga video expert, mga ganon, na that was fake. So, agad din kumilos ang the Secretary, NBI, para pabulaanan na wala pong katotohanan din po yung video na yon. Okay. So, naglabas din ng statement ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na kailangan mag-take na din ng drug test. Kung matatandaan niyo po, nag-take na din po ng drug test ang ating mahal na Pangulo noong panahon pa ng eleksyon na sinabi po ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na may bangag, may addict na tumatakbo sa pagkapangulo. Okay. But even that, given that naman na sinabi ni Rodrigo Roa Duterte, agad po nag-issue ng drug test result si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nung hindi pa siya po nananalo noon. And then, bago naman po yan, nung meron din instances nung tinanong si Pangulong Marcos Jr. kung ano masabi nyo dun sa na sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte, ito naman, sabi po ni Marcos Jr., I think he is, di ba, yung gumagamit ng fentanyl. That's the reverse effect, the effect of paggamit ng fentanyl. So, yun po. And then, ito nga, sa sobrang desperado, lumalabas, yun sa deepfake video, kinabukasan din, meron ding vlog po si Maharlika na hindi naman niya daw sinabi na si President Ferdinand Marcos Jr. yung nasa video. Then meron din pong video si Banat Bay na marami pong nagsasabi na ng mga video experts. So kumbaga naglinis hugas kamay po sila sa ginawa po nila. So ganun po si Maharlika na hindi naman niya daw sinabi na si President Marcos po yung gumagamit ng kung anumang substance yun. Yung powdery substance po na nandun sa lagayan na white powdery, hindi daw sinabi ni Maharlika. Okay. So yun na, eto na naman, may pasabog na naman si Maharlika na lumabas, I think, with an initial of CB, yung babae, na kesyo ganito, may 150 gig or 150 USB stick na ebidensya daw. So, ito na nangyari, So, syempre, mga Marcos loyalists,
mga Marcos supporter, pro-government supporter, nilabas yung mga picture na nagkalat na this person, si CB, at saka si dating Pangulo Rodrigo Romuald Duterte, they are close. And then may lumabas din po na yung isang tao nun, they spend 75 million sa politika para lang kay Duterte. So do you think po, naging credible po ba yung in-interview ni Maharlika na si CB para tawag dito, para doon sa panibago na naman niyang expose. So, ito na naman. So, ito yung pinakamagandang nangyari kahapon. So, si PCSO General Manager Mel Robles ay kinasuhan si Maharlika o si Claire Contreras sa sa California, USA ng kasong defamation at invading privacy. So, yun po yung napakagandang nangyari kahapon. So, ayan. So yan. Naging sanga-sanga na yung issue. So, doon pala makikita po natin how desperate they are na maagaw yung pwesto ng pagiging Pangulo. Wala pang masyadong malinaw kung ano ba talaga, bakit gusto po nila maagaw yung pwesto kay President Ferdinand Marcos Jr. So, sabi po nila malakas daw si Vice President Sara Duterte. I think kung malakas ka naman, hindi mo naman siguro gagawin yung mga pagpaplano ng mga destabilization. We are not saying na diba? We are not directly saying na they are the one na nandun po sa destabilization, no? Syempre, nung bagyong Karina, lumabas din po yung issue na nasaan daw si Vice President Sara Duterte. So, anong ginawa ng mga DDS, naghanap ng mga kung ano-ano ibabato sa ating gobyerno. Kasi nga po, si Vice President Sara Duterte sa panahon po ng bagyong Karina ay nauna pa pong umalis sa Philippine Area of Responsibility. Okay, sa kasagsagan po ng bagyong Karina, siya po ay lumipad patungong Europa sa Germany. So siya po ay nauna pang umalis sa Philippine Area of Responsibility. Nagbakasyon po siya. Wala po siyang pake doon sa mga iniwan niya. Okay. So ayun, para maano din yung issue kasi pinag-iinitan siya, di ba? Mga tao, ano ba yan, inuna mo pa yung mga kapritsyohan mo sa buhay kaysa sa mga kababayan mo na nasalanta ng bagyong Karina. So ito po ngayon, ang ginawa, siguro kung sino man nag-isip nito, nagkaroon ng diversion tactics. Yung pagbabawas ng kanyang bilang ng seguridad o ng security personnel na umabot sa 430 plus. Pero ang pinull out, according is 75 na tao. Kumbaga, iyak ng iyak ang ating mahal na Vice Presidente na si Sara Duterte na sabi niya ito daw ay political harassment. So, anong nangyari? Siya po ang may pinakamaraming bilang ng security personnel sa kasaysayan. Talo pa niya po ang bilang ng security personnel ng ating mahal na Pangulo. So, that's it. Kaya po siya nagiging controversial dahil sa pag-i-issue niya ng mga statement like yung mga nonsense na ginurger daw siya. Diba? I think kung ganito yung iboboto po natin na magiging Pangulo, itok char. No? So kung ganito po yung iboboto po natin, I don't think hindi niya po kayang humarap sa mga world leaders para po umattend ng mga forum, ng mga investors, di ba? Kailangan po din natin syempre ng isang presidente na marunong makipag-communicate sa mga ibang leader, no? Of course, 'yon po ay kailangan.
At hindi po dapat mainit yung ulo ng mga presidente. Na dapat ano po yan, they have their refined action and deeds. Okay, thanks for watching po. Follow nyo po kami sa aming YouTube channel. That's Lakay Bulletin and Lakay Regan Bulletin po. Thank you po.